kapag wala pa rito. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. So, today is I would say a good day. Maganda ngayon ng bagsakan ng Project 1M. Ang dahilan kasi yung mga tao ko na lahat sila bago lang dahil kahapon lang silang lahat nagsimula. Ngayon ay medyo umuusad na at natututo na at medyo bumibilis na ngayon yung proseso na sinimulan kahapon na talagang pag nagsisimula pa lang ay sobrang bagal. Ganun lang naman kasimple yung konsepto, diba, Pilipinas? Hindi madaling kumita ng 1 milyon. Madali yan on paper, madali yan sa papel, madali yan kapag pinakikinggan at dinidiscuss. Pero pag actual na, dun ngayon nagkakaproblema. Kasi sa dami ng komplikasyon, hindi mo masasabi kung anong pwedeng mangyari. Pero ang pinaka-bottom line lang naman yan, trabahuhin mo yung sarili mo. Kung ano man yung kailangan mong mangyari, trabahuhin mo. Gawan mo ng paraan, kilusan mo, lahat ng mga problema kaya mong resolbahin. Pag yung mga problema, walang solusyon, ang tawag dyan, sitwasyon. Ang gagawin mo, paggagaanin mo na lang yung mga sitwasyon. Ganun kasimple yung konsepto. Ngayon, you have the privilege para makausap ako ng personal, Facebook. Pwede kayong umakyat sa live ko. Ganon din sa TikTok, pwede kayong umakyat sa live ko para kayo na personal yung magtanong sa akin. Yung mga tanong ng isip nyo, mga tanong ng puso nyo, kung ano man yung nasa isip ninyo, na mga bagay na mga agam-agam ninyo, minsan may mga tanong kayo na mula pagkabata, tignan natin, baka sakaling meron akong konting alam. At hindi naman ako sa pagdudunong-dunungan diba? Dahil hindi ako interesado magdunong-dunungan. Ang interest ko, makatulong sa kapwa-tao. Ang ibig sabihin nun, pag alam ko yung sagot, o meron akong konting experience, o meron akong konting nabasa tungkol dun sa tanong mo, yun yung sasabihin ko sa'yo. Pero pag hindi ko alam, sasabihin ko lang sa'yo, diretso hindi ko alam. Wala akong malay dyan. Ganun lang. Simple lang naman ako diba? Pag alam ko, sasabihin ko sa'yo, alam ko. Pag hindi ko alam, sasabihin ko lang din sa'yo, hindi ko alam. Hindi para magdunong-dunungan. Ganun kasimple yung konsepto. So magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Dun sa mga nasa Facebook, pwede kayong umakyat sa live para makapagtanong ng personal. Kayo na mismo, iaakit ko kayo sa live, tapos kayo na rin mismo yung magtanong ng personal sa akin. Kasi for the longest time, ang programa ko, meron akong tagabasa, tapos siya yung nagbabasa ng mga tanong galing sa mga itinype nyo. Obviously, merong follow-up questions, hindi na masyadong napapagsilbihan yung follow-up questions kasi nakadepende lang yan sa kung ano lang yung matsambahan ng mata. Pero dahil maiakit ko na kayo ngayon sa live, pwede na kayong magtanong diretso. Kung may follow-up questions kayo, welcome din yan. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Sige, let's go! Sino mga gustong umakyat sa live, type ako. Para yung mga tanong ninyo, tingnan natin kung masasagot ko, iaakit ko na kayo mismo sa live. Tapos kapag inimbitahan kayo, i-confirm nyo na kagad. Wala nang etchibureche. Hindi na kailangan papagandahin mo pa yung mukha mo, magbe-makeup ka pa, o kung ano pa man trip mo. Hindi na. Diretso, umakyat ka na sa live. Kasi ang pinaka-importante rito, yung tanong ninyo masagot. Hindi importante rito kung ano itsura mo. Hindi importante rito kung ano itsura ng background mo. Ang importante rito, yung tanong mo. Prince Xavier, Oxford. That's good. Ay, lang. Wala kang option, Prince Xavier. Walang option pa ka. Maglabas ka muna, tapos balik ka uli. Labas ka, balik ka uli. Chesterson Otik. Chesterson Otik. Sige, ina-add na kita, brother. Let's go. Mukhang kailangan ko yata ng isa pang kilo dito. Ganda pala pagka ganito. Yun, okay. Ayos, ganda. Sige, Chesterson, good evening, brother. Taga saan ka? Kamarin, Caloocan. Idol. Ayos. Okay, ano tanong mo, brother? Matagal ko lang tinatanong bossing. Idol, yung parang may formula sa pag-ibig na sinasabi mo dati. Boring ba ang topic yun? Hindi naman boring, pero, well, if you put technicalities, oo, boring, kasi hindi gusto ng tao yung masyadong maraming detalye. Pero alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko, kung napanood mo yung live kagabi, yun na mismo yun, formula. Diniscuss ko ng buo yun. Well, pwede na rin, pwede na rin, kahit pa paano, may mahigit na detalye kaysa dun sa iba pang detalyeng nasa isip ko. Diniscuss ko yun kagabi. Yung konsepto ng pag-ibig, na meron tayong receiving, meron din tayong giving. Love languages, meron tayong receiving, meron tayong giving. Iba-iba yung mga klase ng love languages. Ngayon, sa madalas na pagkakataon, hindi nagtutugma, katulad halimbawa sa mag-asawa. Hindi nagtutugma, bakit? Kasi yung tao na binibigyan mo ng pagmamahal na ikaw nag-e-effort ka, hindi niya na-appreciate dahil hindi naman yun yung gusto niyang matanggap na klase ng pag-ibig.
Kaya kailangan papag-aralan mo yung pag-ibig mo kung yun ba yung gustong ma-receive ng tao na binibigyan mo ng pag-ibig. Otherwise, nag-e-effort ka tas hindi na-appreciate kasi hindi naman talaga yun yung love language niya. Kung napanood mo yung live kagabi, nagbigay ako ng assignment tungkol dun. Tulog So, pala ako kagabi. pagkatapos na tong live na to, balikan mo yung live kagabi, tapos Ay, watch. maiintindihan mo kahit paano magkakaroon ka ng konting idea kung paano gumagana yung formula ng pag-ibig. Na-discuss na pala. Doon sa may bandang dulo. Pilipinas, matuto kayo sa akin. Kung hindi nyo napapansin, yung mga live ko sa umpisang parte boring. Pero habang gumigit na, habang papunta na sa dulo, doon na ngayon yung mga pinaka-interesanting mga bagay. Kasi ending na yun eh. So yung mga nanonood ng live, sa mga bandang umpisa, yung mga surface level ng mga ordinaryong tanong lang ng mga ordinaryong taong bayan, na nothing out of the usual, na yung asawa ko nabababae, yung anak ko ayaw sumunod sa akin, bla bla, yung mga maliliit na bagay na yun, sa umpisa sinasagot yan. Pero yung mga pinakamalalalim na detalye, sa may bandang dulo na yan. So you make sure, lagi, at all times, tinatapos nyo yung live. Kasi nasa mga pinakabandang dulo, yung mga pinaka-importanting parte, na talagang tangina hands down, mapapakinabangan mo talaga sa personal na buhay mo. Yan yung mga binabayaran sa ibang mga influencer ng hindi birong presyo. Yung nasa may mga bandang dulo ng live ko. Kaya importante, tapusin nyo yung live. Nasa may bandang dulo, yung mga ano, ang tawag nila ron, yung mga juicy parts. Yung mga makakatas na parte. Ngayon, just to give you a quick rundown, i-google ninyo kung ano ibig sabihin ng love language. Iba-iba yan. May mga taong gustong nakakatanggap ng regalo, ang tawag doon, receiving ng love language, gusto niya nakakatanggap ng regalo. Yung iba naman, yung iba naman, words of affirmation, yun yung parang, alam mo, ang ganda-ganda mo ngayong araw. Alam mo, na-appreciate kita, ang galing-galing mo. Lagi kang nandyan para sa akin. Salamat ha. Yung mga ganon, research nyo kung ano ibig sabihin ng love language. Marami yan. I think, parang 5 lang yata yan, ganon. Pero hindi naman sobrang dami nun para hindi nyo mapag-aralan lahat. Kaya nyo pag-aralan lahat yun sa isang upuan. Ngayon, bawat tao may kanya-kanyang receiving. Bawat tao may kanya-kanyang giving din. Ano yung paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal? At ano yung paraan na gusto niyang makatanggap ng pagmamahal? At ikaw din, kilalanin mo rin yung sarili mo. Ano ba yung paraan na gusto mong mahalin ka ng tao? Ano rin yung paraan na gusto mong inilalabas sa sarili mo para maipakita mo sa kapwa-taong mahal mo sila? Ganun yung konsepto. Ngayon, pag naintindihan mo na kung paano gumagana ang sarili mo, matututunan mo rin kung paano mag-research sa kapwa-tao mo kung paano gumagana naman yung sa kanila. Tapos, kung ano yung gusto nilang paraan para mahalin mo sila, yun ngayon yung pwede mong ibigay sa kanila, and in return, makakaramdam sila na mahal mo talaga sila. Hindi ngayon magkakaroon ng mismatch. Kasi nagkakaroon ng mismatch yan, lalo na sa mga mag-asawa, sa mahabang panahon, hindi nyo kilala isa't isa. Hindi mo alam na yung asawa pala, gusto niyang binibigyan siya ng bulaklak. Hindi mo naman alam na may mga pagkakataon, yung asawa mo, hindi naman niya gusto ng bulaklak, ang gusto naman niya pagkain, pasalubong. Minsan naman, hindi naman yun ang gusto ng asawa. Hindi pasalubong, hindi rin bulaklak. Ang gusto, batiin mo naman siya na maganda siya. Kahit hindi masyado. Kasi may mga babae, gusto yung ganun, binobola sila eh. Validation. Iba't iba love languages. Pero hanapin mo, trabaho mo bilang tao, na hanapin mo yung sarili mong love language, hanapin mo rin yung love language ng ibang tao. Para kayo, parehas, hindi kayo nakakaramdam ng emptiness na parang pakiramdam mo wala nagmamahal sa'yo. Yung pala, ang tao, binibigyan ka ng pagmamahal, pero hindi lang talaga yun eksakto yung gusto mong paraan para mahalin ka nila. Kailangan mo ring turuan ng mga tao para mahalin ka. Ang ibig sabihin kailangan kilalanin mo yung sarili mo, alam mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na gumagana sa'yo o hindi gumagana sa'yo, tapos yun ngayon ituturo mo sa mga tao para alam din nila kung paano kanila mamahalin. Nakuha mo yan? Tsaka, syempre, yung love yourself din, mag-invest ka rin sa sarili mo, syempre. Understood na yun. Mahalin mo yung sarili mo. Understood na yung mahalin mo ang sarili mo. Pero kailangan mo ring turuan yung ibang tao kung paano ka ba nila dapat mahalin. Kuha mo yan, brother? Yes, bro. Idol, Good, ayos. Yun na rin yung formula sa pagmamahal eh. Diba? Na merong chemical compositions pa yan, and I will not go into the details of the chemical composition kasi iba-iba yan kada tao. Yung parang pheromone na inilalabas ng bawat tao. Iba-iba yan. Pero ang pinaka-basic yung love language. Maintindihan mo yung konsepto kung paano gumagana love language, malayo na mararating mo pagdating sa konsepto ng pag-ibig. Pero maraming iba't ibang klase ng pag-ibig. Ito ang problema. Ang mga tao, addict na addict dun sa pag-ibig na may kasamang kantutan.
Yun nga, yung sa panahon niya, practicality dapat yun. Hindi nga practical eh. Hindi practical, brother. Kasi isipin mo yung mga teenager. Ano nangyayari? Teenage pregnancy. Oo, Diba? Hindi nga practical eh. Kawawa. Tignan mo, isipin mo, yung iba pang mga tao na wala rin lang naman trabaho, napalagay mo na, hindi ka na teenager, pero nagsisikuha pa rin ng jowa kahit walang trabaho, kahit wala silang pera, kahit wala nga silang pangkain eh. Hindi nyo nakikita yung nasa tabi ng kalsada, hindi nga practical yun, nagjojowa pa, nag-aasawa pa, nagkakantutan, nag-aanak pa. Wala pa nga kapasidad na gumawa ng pera. Hindi nga kumikita ng maayos. Pero nagsisigawa pa ng bata. Diba? Ayun, Hindi yan sa practicality eh. Nandun yan sa sobrang emosyon. Oh. Ang pangit ng pagkakagamit ng emosyon, wala sa hulog. Hindi nakokontrol yung emotion. May follow-up question ka, brother? Isa na lang yung medyo na ano ko kasi dati na waray ka din. Ako kasi Tacloban. Nanay ko. Taga-Leyte ang nanay ko eh. Saka ba sa Tacloban ang nanay ko. Tacloban eh, talagang pares tayo. Medyo pares tayo kapangalan. Tapos Tacloban. Tayo mo ako minsan. Masarap na kwentuhan to. Andito lang kami sa Domsa Viewpoint. Tapos yung kabila ko, mahabang parang Barangay Hall, ang Honor Rizal. Parehas na nasa ang Honor itong dalawang tindahan ko. Ito pa yung pangarap kong Ayos, maraming salamat brother. Na-appreciate kita. Sige, next question tayo. May gustong magtanong din sa TikTok na dami kanina pa paulit-ulit. Ask lang daw niya po kung naiintindihan daw niyo po ang tungkol sa sinasagawang rally ng INC. Hindi ako updated ngayon kasi puro bago mga tao ko. Wala ngayon ako masyadong oras para mag-update. Ang oras ko ngayon nakalaan sa pagtuturo sa mga tao kasi mano-mano ako mismo gumagawa sa harap nila. Ganun kasi ako pag nagtuturo ako eh. Napansin ko, isa sa mga pinaka-effective na paraan para magturo ka, ipakita mo kung paano tapos pasabayin mo tao. Kaya 'di ba nakita niyo yung catchphrase ko eh, 'di ba? Pilipinas sumabay ka na. Pinapakita ko mismo kung paano ginagawa yung trabaho, tapos kokopyahin mo kung paano ko eksakto ginawa. Ganun ang ginagawa ko. Yun ang isa sa mga pinaka-effective na paraan ng pagtuturo. Sige, ando na tayo doon sa turo-turo, sali-salita. Pero sa mas madalas ng pagkakataon, gumagana lang yung salita na yan pag matalino ang kausap mo. Pag hindi masyadong matalino, monkey see, monkey do. Yan ang isa sa mga pinaka-effective. Monkey see, monkey do. At hindi naman sa panlalait yan. Meron lang talagang mga tao na visual learners. Pakita mo sa akin kung paano ginagawa, matututo ko. At kasama rin naman ako sa mga visual learners. So yun, wala ako masyadong update kung ano nangyayari. Balita ko nga, may rally daw ang INC. Pero other than that, hindi ko alam kung ano pinaglalaban ng INC tungkol sa rally. Hindi ko talaga alam eh. Pasensya na kayo, hindi ko alam. Ipagpatawad nyo na lang muna sa akin kasi sobrang busy namin dito. Na ako personal kasi nagpapakita sa kanila mano-mano kung paano ginagawa itong mga bagay dito sa Project One. Kabisado ko yung buong proseso rito eh. Na may mga bagay na hindi ako masyadong kabisado tungkol dun sa mga bagay na yung mga tao ko na lang yung gumawa ng standard procedure. Pero other than that, ang general majority, yung overview principle nito, kabisado ko. Sige, next question. Ay, wala pala next question. Dito tayo. Sige, Facebook tayo. Choy Bo. Let's go, Choy. Okay. Tara mga Choy. Tara mga Choy. Choy Bo. Sige, let's go. Choy, good morning. Taga saan ka? Joining siya. Joining. Sinuwerte, okay na yung internet. Taga Cebu. Taga Cebu. Okay. Ano tanong mo, brother? Good morning. Good morning. Ano tanong mo, brother? Taga Cebu po, taga Cebu. Yung tanong mo, ano yung tanong? Nakuha ko na kung taga saan ka, taga Cebu. Ano tanong mo? Okay ba yung idol yung habang nagtatrabaho ka habang nagtatrabaho okay ba yung kapag okay ba yun habang nagtatrabaho ka, nag-iipon ka para gumawa ng negosyo soon? Oo, okay yun. Yung habang nagtatrabaho ka, nag-iipon ka, tapos gumagawa ka negosyo? Yun ba yung tanong mo? Opo. Okay, good. Ayos. Oo, okay yun. Yun nga yung sinasuggest ko eh. Yun ang sinasuggest ko kasi iba tanga eh. Nagtatrabaho sila, tapos akala nila pag umutang sila, ipaninegosyo nila, papaldo yung pera.
Yung iba, mas tanga pa. Walang trabaho, uutang, tapos magdenegosyo. Putang inang yun. Ay, nako. Pagka ganun, puta, kanta ka na lang talaga. Tara mga choy. Tara mga choy, choy. Alam mo, simple lang naman yung konsepto Pilipinas eh, di ba? If you want to make an endeavor, pondohan mo sarili mong endeavor. Di ba? Pondohan mo sarili mong endeavor, mo papondohan sa iba. Pagka umusad naman, may tutulong naman sa dyan eh. Tama, parang katulad sa akin, ako naman nauna nagpondo nito. Sarili kong pera yung lumalabas dito. Malaki-laki na nga nagagas ko sa social media. Wala naman akong kinikita rito eh. Ang gusto ko lang, makatulong sa kapwa-tao. Ngayon, kung ako consider mo na kinikita yung sinigang, o edi yan, kumikita ako dahil sa sinigang. Yun lang. Pero other than that, wala man ako monetization eh. Yung YouTube, puta, magkano lang kinita na yung YouTube? Parang, noong nakaraan, $200, ngayon, $100. Ito malabas, 15 mil lang. Sa 2 taon, putang ina. Sa makakarating yun? Pag dinivide mo yun sa loob ng kada buwan, puta, baka nga siguro 3,000 lang yung kada buwan na. Kasi malaki pa yung nilalabas ko kaya sa kinikita eh. No? Wala kang kinikita eh. Siguro, pwede mo sabihin, pasukli lang yun. Ganun, pasukli. Yun yung pera sa YouTube, pasukli lang yun. Pero, pag may endeavor kayo na gusto ninyong umusad, kayo na mismo magpondo. Simple lang naman yung konsepto eh, di ba? Pinakita ko na sa inyo Pilipinas. Sobrang simple ng konsepto nito, kahit sino kaya sumabay. Tatalinuhan mo, tataba mo utak mo. Research ka na kung gusto, sa kung ano man ang gusto mong gawin. Tatrabahuin mo, so ano ibig sabihin? Yung tinalino mo, tinaba ng utak mo, tatrabahuin mo na. Tapos mag-iipon ka. Hindi lang ng pera, pati karunungan. Di ba? Ibig sabihin, yung mga bagay na natutunan mo, huwag mo kalimutan. Yung mga pagkakamali na nagawa mo, paano mo na-resolve yung mga pagkakamali na yun, lahat yun, at tandaan mo, para pag nasa lunga mo uli, o edi ngayon, alam mo na kung paano resolvehin. Ganon din pagdating sa pera, mag-iipon ka ng gusto. Tapos gamitin mo yung sarili mong pondo para pondohan yung kung ano man ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Sobrang simple ng konsepto. Huwag mong papondohan sa iba. Kasi pag pumalpak yan, ang mangyayari, may utang ka ngayon. Sira ngayon ang pangalan mo. Kaya nasagot ko ron. Nakuha mo yun, Chay? May follow-up question ka, brother? Okay. Okay. Kuha. Sige, maraming salamat, brother. Na-appreciate kita. Maraming. Okay. Next tayo. Sino gusto sumunod? Next. Type ako. Doon sa mga gusto sumunod na mayakyat sa live. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Alam mo, simple lang naman yung konsepto eh. Type nyo lang muna ako para alam ko kung sino gusto sumunod. Kaya, simple lang naman ang konsepto eh, diba? Kung meron kang gusto mangyari sa buhay mo, tatrabahuhin mo, ngayon sabihin mo, wala akong pampuhunan. O, edi mag-empleyado ka muna. Oras lang muna yung kapalit. Diba? Ibenta mo yung oras mo, kapalit pera. Ibenta mo yung lakas mo, kapalit pera. Tanga na, yung iba nga, pepe nila yung pinapalit sa pera. Diba? Wala naman akong judgments doon. Bahala ka na kung trip mo yun. Nga lang, magkakaproblema ka nga lang doon kapag ka na-addict ka sa sobrang daming pera sa kabebenta ng pepe mo. Mabebenta lang yan ng mahal habang bata ka. Pero pag tumanda ka, habang tumatanda ka, hindi mo nilalaman na ng utak mo dahil na-addict ka na sa pera, maiipit ka dyan. Kasi habang tumatanda ka, pababa yung presyo ng pepe mo. Hindi ka tulad kapag ka tinatalinuhan mo, tinatabaan mo, utak mo, yung kapalit ng pera, puta, habang tumatanda ka, tumataba utak mo, lalo ka nababayaran ng mas mahal. So learn practicality. Kung binebenta mo pepe mo, dapat tinatabaan mo rin utak mo at the same time. Wala naman tayo magagawa rin. Meron talagang mga taong gumagawa ng ganun eh, diba? Hindi naman sa sinasabi kong mabuti yun. Hindi ko sinasuggest yun, obviously, kasi baka magkasakit ka. Plus, yung body count mo tataas. Sasakit niya ng ulo mo. Brother, good morning. Good morning. Taga saan ka? Davao, Pampanga po. Ay, sister pala to. Okay, anong tanong mo, sister? Ask ko lang po, bakit po laging gano'n ng ibang tao, lalo na sa mga 4Ps? Lahat ng sinasabi nila, pasalamat sila, mga tamad sila, nagkakaroon na po. Ba't gano'n yung ibang mga tao? Ba't gano'n sila? Hindi ba nila Siguro, naisip? it comes at... sige, tuloy mo yung sinasabi mo. Hindi nila naisip? Hindi nila naisip yung mga kabuhayan talaga ng tao. It means na, kumuha ka ng 4Ps, talagang mababa ang kabuhayan nila. Bakit yung ibang taong hindi nakapasok sa 4Ps? May mga kaya naman, nagre-reklamo pa sila. I will say, isa sa mga dahilan kasi sila yung nasasaktan. Opo. Siyempre, maintindihan mo, sila yung nasasaktan. Paano nasasaktan? Nagbabayad sila tax eh.
Yun na nga po. Kaya lang po, dapat, hindi naman po lahat ng 4-piece pabigat. Diba naman? Katulad po niya, sa mga barangay, gusto nilang magkaroon ng mga tagalinis. Tinatawagan nila ang 4-piece, parang tupad. Katulad ng tupad, na sumasahod sila, 5,000 naman. Kami, hindi naman kami gano'n. Kumbaga, sinasabi obligasyon niya kasi nagbabayad kami ng tax para sa inyo. They have a strong point on that. Naiintindihan ko yung punto na yun, na obligasyon talaga ng mga nasa 4-piece na kung ano man yung moral at saka social obligation nila, magawa nila. Kasi obviously, tumatanggap ng pera di ba? Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, sister, hindi ako masyadong mahilig tumanggap ng libreng perang pinamimigay. Yun nga po Hindi ako mahilig tumanggap ng libreng perang pinamimigay. Ang dahilan kasi nakakatamad kumilos kapag tumatanggap ka ng pera ng libre. Nakakatamad kumilos. Tignan mo, isipin mo yung konsepto Parang ganito. Yung may anak ka? Opo, 3 po. Yung anak mo may cellphone? Wala po. Wala, Mismo. okay. Good. Pero nakita mo yung mga kapitbahay mo na may anak na binibigyan nila ng cellphone yung anak nila? Opo. Nakita mo yung iba ron tamad? Opo. Yun mismo ang punto. Kasi tumatanggap ng privilege yung mga bata na yun. Ano privilege? Nakakakain sila ng libre, may bahay sila ng libre, binibigyan sila ng entertainment. Kasi cellphone, entertainment yan Pwede mo sabihin ginagamit sa eskwelahan. Pero hindi naman buong maghapon ginagamit sa eskwelahan yan Ang general majority ng mga kabataan na gumagamit ng cellphone, ginagamit yan sa entertainment, sa paglalaro ng games, sa pag-i-scroll ng Facebook, TikTok, etc. etc. So ngayon, they get entertainment for free. Ngayon, ano ngayon na nangyayari? Ayaw na nila sumunod sa mga magulang nila kasi lahat na lang ng bagay nakukuha naman nila ng libre. Kaya lang po, ang ginagawa po ng iba, hinahalong tulad yung kasi kami nagtatrabaho pa rin kami. Ako, 4-piece member ako, PWD ako dahil nga po. Kaya po ako nakuha ng 4-piece kasi PWD ako. Hindi ako masyadong makakatulong sa mister ko. Pero gumagawa ako ng paraan na nagtatrabaho ako nakikilinis ako ng bote sa kapitbahay namin para magkaroon ako ng pandagdag sa kinikita ng mister kong 500 a day. So, paano kami naging pabigat sa mga nagbabayad din ng tax na nagbibigay sa amin, di ba, 4-piece kami. Although ginagawa naman namin yung part namin na yung monthly na kami sa barangay, sa school, brigada, ganyan. Ginagawa naman yung obligasyon namin. Pero ang daming nasasabi ng ibang tao na ang 4-piece daw, pabigat daw kami. Okay, gets ko na. May tuturo ako sa'yo, sister. Akin muna sandali attention. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, hindi lahat ng pagkain dapat mong kainin. True. Kaya tatanong mo ako, ano ibig sabihin mo doon, Chester? Ito ibig sabihin ko doon. Yung mga bagay na sinasabi ng mga tao, technically, pagkain tenga yan May mga pagkain basura. Katulad nun, narinig mo kapwa-tao mo na nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa mga 4-piece member, katulad mo, tapos PWD ka. Alam mong yung pagkain na yun, basura para sa'yo at hindi mo dapat kainin yung sinasabi ng kapwa-tao mo. Bakit? Entitled ka talaga sa 4-piece dahil PWD ka nga. Tapos maayos ka naman, tapos nagagawa mo parte mo sa lipunan. Ano ibig sabihin? Hindi ikaw yung pinatutungkulan nun, wag mong kakainin yung mga sinabi ng mga tao na yun dahil hindi nga ikaw yun. No, po kasi. Ngayon, ito kasi ang punto. Ito ang punto. May mga tumatanggap kasi ng 4-piece tamad. May mga tumatanggap ka ng 4-piece, hindi mo naman maitatanggi. Isinasanla yung ATM para pambingo lang Diba? Alam mo na sa sarili mo na hindi naman ikaw yun, di wag mong kainin yung pagkain hindi sa'yo. Yung sinasabi ng mga tao, wag mong tanggapin. Bakit? Simple lang naman Hindi naman ako kasali doon sa mga tamad na yun Basta kami, tumatanggap ka namin ng 4-piece, tinatanggap namin yun kasi tinatrabaho namin yung kapalit nun na meron kaming social obligation na nakikiwalis kami pag kinakailangan, nakikitulong kami kapag kinakailangan, at andyan kami pag ang gobyerno naman na may kailangan sa amin. So ano ibig sabihin? Pinagtatrabahuhan mo yung pera na yun at hindi mo tinatanggap ng libre? Totoo naman po hindi ka dapat masaktan. Tama? Hindi naman ikaw pinagtutungkulan nun
Diretso lang, hindi ikaw yung pinatutungkulan nun. Kaya ka nasasaktan kasi hindi naman dapat sa'yo. Ang tanong ko kasi sa'yo, ba't kailangan mo pa kasi makinig sa sinasabi ng iba? Basta trabahuin mo yung sarili mong buhay. Puta, wala naman silang ambag sa buhay mo bukod sa tax na binabayad nila na pinagtatrabahuhan mo naman every time ipapatawag kayo ng barangay. Tama? O yun. O yan, dikita mo, nakangiti ka ngayon. Kasi naiintindihan mo na yung konsepto, hindi naman kasi para sa'yo yun. Ang tao mapanlait. Pag hindi lapat sa'yo, wag mong damdamin. Diba? Concern na ako din sa kasi syempre, leader din po kasi ako sa 4Ps. Yung kumbaga, syempre, hinanaing din po ng mga member ko. So, gusto ko rin po makapulot din sila ng magandang rin po. Dapat pamunutan din ng aral. Yung kahit na 4Ps tayo, huwag tayong aasa na kasi hindi naman tayo habang buhay 4Ps. Alam mo, maganda yung advice mo, tama ka ron. Yun din ang ina-advise ko sa lahat ng mga 4Ps member. Lahat ng 4Ps member, matuto kayong trabahuin yung sarili nyo, na mas maigi na kayong tumatrabaho ng sarili ninyo, na malaki na yung kinikita nyo, na hindi na kayo qualified sa 4Ps. Bakit? Ang ibig sabihin nun, pag hindi ka na qualified sa 4Ps, umuusad na buhay mo. Kasi nagtsatsaga ka talagang libreng tumatanggap ka ng 4Ps, tapos lagi ka na lang qualified sa 4Ps, ang ibig sabihin nun, nahihirapan kayo. Walang problema kung katulad sa'yo, sister, PWD, tapos maayos naman ang buhay ninyo, tapos nakakatulong talaga kayo sa community. Pero ang marami kasi, hindi ko naman nila lahat, pero maraming mga 4Ps member, puta, operation nila nilalaan yung 4Ps eh. May mga iba nga ako, tumakin ng 4Ps member, puta, pinangkakain ng Jollibee yung pera eh. Sabi ko sa isip ko, sakin na. Alam mo yung mahirap na kayong buhay nyo, kumakain pa kayong Jollibee, tapos wala kayo naiipon, tapos lahat na lang ng perang pumapasok sa inyo, lumalabas din sa luho, tapos mayat maya, deliver ng delivery Shopee, nang putang ina, alam mo yung squatters area sila, isang malaking squatters area, na pinto-pinto na lang ang pagitan, pader-pader na lang ang pagitan, tangin na, yung mismong Shopee delivery rider nga, alam na kung aling pinto yung kakatukin, sa looban pa kayo eh. Sobrang kabisado na nila kung saan ihahatid yung mga putang inang parcel ninyo na mga hindi nyo naman kailangan pinag-o-order ninyo. Nakikita ko yan, oo, nakikita ko yan, tangina. Nakikita ko magkabilang panig ng lipunan. Nakikita ko yung panloloko ng mga putang inang sobrang yayamang mga putang inang influencer. Pero nakikita ko rin naman yung dahilan ng kahirapan, putang ina yung Shopee, deliver kasi sa bahay ninyo. Mga bagay na hindi kailangan. Pero in your case, dahil PWD ka, matik na yun. Entitled ka talaga dyan. So huwag ka nang magdamdam sa bagay na hindi naman talaga lapat para sa'yo, sister. Huwag mo kakainin yung pagkain hindi sa'yo. Nakakuha mo yun? True. Okay, may follow-up question ka? Sa susunod na lang, boss. Sige, share mo muna itong live ko, ha? Okay, good morning. Bye-bye. So sa lahat ng mga nakikinig din, pakishare nyo nga muna yung live ko. Tapos paki-heart muna to para kumalat. Tapos magkaintindihan din tayo sa mga iba na, alam mo yun, tanong din nila sa mga sarili nila yan, diba? Ngayon, yun yung maintindihan ninyo Pilipinas. Hindi naman lahat ng 4Ps member tamad. Yung mga iba mga tulad ng PWD, paano ka tatrabaho kapag kahirap na hirap ka nga, diba? Tangina, paglakad nga lang, nahirapan kayo. Sabihin mo, yung iba kasi, kahit PWD nagbebenta, hindi naman lahat may opportunity na ganun eh. Diba? Hindi lahat may opportunity na ganun. Ngayon, hindi naman sa pinangangatwiranan ko. Pero ito, suggestion ko sa'yo, hindi na importante kung PWD ka, o mahirap ka, o kahit na ano ka pa. Ang bottom line niyan, kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, trabahuhin mo. Ganun kasimple yun, trabahuhin mo. Kahit PWD ka pa, may magagawa ka. Oo, it will take you some time. Maaaring medyo bumagal. Bumagal. Bakit? Kasi nga, may kapansanan ka nga. Pero kung tumatrabaho ka, kahit pagbabasa ng libro o panonood ng mga podcast ng mga matatalinong tao, trabahuhin mo utak mo. Tignan mo, kahit PWD ka, may magagawa ka pa rin pag-usad sa buhay mo. Nakuha niyo ang Pilipinas. Ngayon, dun sa mga gustong umakyat sa live, let's go. Sige, adding ako dito. Kung sakaling makakapasok yan. Ito, nakalusot na eh. Good morning, sister. Taga saan ka? Hello, nandito po ako sa Saudi. Pakihinaan mo lang muna na mukhang nakikinig ka yata galing sa ibang device. Nag-feedback tayo. Hindi kita marinig. Ayan. O sige, ano tanong mo, sister? Taga saan ka? Sa Surigao po. Surigao din po. Surigao. Okay. Ano tanong mo? Ito, ano to, parang ano siya, ang kakaibang tanong eh. Kasi matagal ko na itong tatanong sana sa'yo. Kasi magaling ka dito eh. More on ano siya,
more on sa pagkatao, naniniwala po ba kayo na may yung isang tao ay may malakas yung pag-instinct niya? Yung ibig ko sabihin, parang meron kasi akong ganon eh. Naniniwala po ba kayo na may isang tao na malakas instinct? Ano ba yung sa Tagalog yung instinct? Malakas yung alin? Yung instinct. Instinct? Oo. Oo. Ang mga babae may ganun eh, women's intuition eh. Puta, malupit pa sa CIA kung mag-imbestiga ang mga babae kung nang mababae ba asawa niya eh. Mostly kasi parang tama lahat ng mga naaano ko. Pero minsan kasi hindi ko siya iisipin na tama. Binabaliwala ko siya. Pagka later on, ma-realize ko na, bakit pinahinayaan ko siyang na malalaman ko na parang may kakaiba akong ganun. So sarili ko lang. Kaya gusto kong i-share sa iba na may naniniwala ba kayo na may ano ba yun? Oo, naniniwala ako ron. Intuition at saka instinct. Naniniwala ako ron sa intuition at saka instinct. Pero more than intuition at saka instinct, ang hinahanap ko ebidensya. Mas kapaki-pakinabang ang ebidensya kasi ang mahirap niyang kutob. Minsan, oo, tama yon, pero namamali rin kasi ang kutob eh. So, kailangan mo ngayong suwatuhan ng ebidensya para yung kutob mo may ebidensya, edi kumpleto ngayon. Yes, may ebidensya po. Lahat po may ebidensya halos. Tapos, iniisip ko, kailangan ba ito pag-aralan para makatulong sa iba o ano bang dapat gawin? Kadalasan, ito isa sa mga napansin ko tungkol sa instinct. Common yan na hindi mo lang napapansin na I will say defense mechanism ng tao na kapag may na-break sa pattern, merong regular na nangyayari. Kasi patterns driven ng mga tao eh. Di ba? Merong regular na nangyayari. Ayan, pag yung regular na nangyari na bago, nasa-sense ng tao yun. Pero hindi mo lang talaga eksakto maipaliwanag kung ano talaga yun. Tama. Para yung pattern, siya. merong mga ganun din ang mga ibon eh. Kung hindi nyo napapansin, merong mga, may mga balita na ang bago pumutok ang bulkan, nagliliparan muna mga ibon. Bago pumutok ang bulkan, bago lumindol, nagtatakbuhan muna yung mga hayop na parang nag-aaligaga. Kasi merong pattern. Nakakaramdam sila, sensitive sila doon sa mga patterns na yun. Pag nabago yung pattern na nagkakarambola sila, ganun din tayong mga tao, meron tayong napapansin na common na pattern. Whether it be, kung ano man yan, spiritual forces, blah blah, kung ano man yan. Pag yung pattern na yun na iba, kinakabahan na kagad tayo. Yun ang napansin ko. Tapos meron pang isa, sir. Ngayon, Pang, para ma-confirm mo kung tama ba yung hinala mo, hanapan mo ng ebidensya. Pag may kutob ka na, may ebidensya ka pa, edi kumpleto na ngayon, paliwanag na lang ang kailangan. Tama? Yes. At meron pang follow-up. Yung bang naniniwala ka sa mga na-possess na tao, tapos nakakausap mo yung hindi mo nakikita. Kasi noong kasi ako nagti-training dyan sa Libertad, may na-possess sa agency namin. Yung hindi ko na malayan na magagawa ko yun eh. Para kasi may nagsabi sa akin, nakausapin mo yung sana. Naniniwala ka ba na may mga tao rin na nakakausap na hindi nakikita, yung mga na-possess na yung napapasukan? Parang mayroong kasi ako, hindi ko lang mapaipaliwanag talaga, kaya naguguluhan ako eh. Parang hindi ako nagfo-focus sa ganun, sister. Sa mga diretso, hindi talaga ako nagfo-focus sa mga na-possess. Kasi wala namang pakinabang yan eh. Napakabihira naman ng mga taong napoposes sa harap mo eh. Napakabihira niyan. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, nagfo-focus ako sa resulta. And ano ibig ko sabihin? Kung halimbawa, interesado ka sa mga spiritual forces, edi maghanap ka ngayon ng mga research, etc. Pero you have to make sure na napapakinabangan mo yan sa personal na buhay mo para umuusad ang buhay mo. Kasi kung hindi mo napapakinabangan yan at purely entertainment lang, baka maging entertainment niya talaga yan, na yan mismo ang dahilan kung bakit ka mahirap. Kasi tingnan mo, kung hindi nyo napapansin, yung mga mayayaman, lagi silang nakatutok sa resulta. Kung hindi nyo napapansin, karamihan sa mga mahirap, lalo sa mga liblib na lugar, sila yung mga naniniwala sa mga spiritual forces, mga nuno sa punso, mga ganito, mga ganyan, mga kapre, tikbalang, at kung ano-ano pa. Kaya tignan mo yung buhay nila, ikumpara mo sa buhay ng mga mayayaman, na oo, baka naniniwala rin sila sa mga ganun, pero di nila pinapansin. Ang importante, resulta. Yun ang importante. Hindi yung mga parang, alam mo yun, maliban na lang siguro, gagawin mong hanap buhay para kasi Ed Kaluwag, di ba?
Kung gusto mo mawalan din ng baba, ayun, pwede. Parang Gusto mo, para maging si Ed Caluwag, pwede naman, gawin mo hanap buhay yan. Ano tawag dito, paranormal expert ka. Pero Pwede yun, gawin mo hanap buhay yan. Pero kung hindi mo naman planong gawing hanap buhay, mag-focus ka muna doon sa kung ano yung ginagawa mo. Nung pagkakakitaan muna ng pera sa umpisa lang naman yun eh. Pagka tuloy-tuloy na ngayon ang pasok ng pera, o edi kung ano ngayon ang trip mo, pwede kang ganon, pwede kang maghanap ng nuno sa punso, ganon. Bahala ka na kung anong trip mo. Tama? pero para sa'yo, naniniwala kasi na merong mga tao na Alam mo, may pinaniniwalaan ako, pero I deploy a certain level of practicality. Practical lang ang tao eh. Tignan mo, katulad ng iba, napaposes daw ika ng nuno sa punso. Saan nakatira yung nuno sa punso? Sa bahay ng langgam. Tangin ako, ikaw naman ang nuno sa punso, titira ka pa sa bahay ng langgam. Makikitira ka na lang sa bahay pa ng langgam. Tangin yan, di ba? Yung parang malaking lump ng lupa na gano'n, na pag biniyak mo yun, kung hindi anay yun, langgam. ako din hindi ako naniniwala. Tao, ito na naniniwala sila na, ano? Ayun, lasing na lasing na. Pero Okay. Naposes ng alak. Naposes ng alak, nasobrahan sa alak, ayun, binibit-bit na pa uwi. Naniniwala talaga ako sa naposes eh. Ayun, nasa likod nga natin, binibit-bit na. Naposes yun eh. Nasobrahan sa alak. Alak pa naman, may espiritu yan. O yung espiritu ngayon ng alak, nasa kanya na. Sumain nyo ang espiritu ng alak. At sumain nyo rin. Hindi ako masyadong mahilig sa Hindi ako masyadong mahilig dun sa mga bagay na walang practicality. Ako, practical na tao ako, pati sa paniniwala sa kabilang buhay. Pati sa paniniwala sa Diyos, practical ako. Yung iba kasi wala ng practicality, bawal magwalis sa gabi. Utang inang paniniwala yan. Ano ngayon ang mangyayari? Iiwan mong marumi yung bahay mo sa gabi. Paano kung may bisita ka, bawal magwalis sa gabi, ang dumi ng bahay mo, kakatapos yun lang mag-ayos. Diba? yung may Alam mo, mga tao talaga, minsan walang practicality eh. Okay, sige, paniwalaan mo yan, walang problema. Kung trip mo yan trip mo yan, kanya-kanya tayong trip sa buhay eh. Paano ko nang live and let die? Diba? Pero you have to deploy a certain level of practicality na yung buhay mo ba, usad na. Bago ka mag-focus dyan sa mga putang inang spiritual forces na yan, siguraduhin mo munang napapakain mo ang anak mo, napapaaral mo ang anak mo, may pambayad ka ng ilaw, pambayad ng tubig, pambayad ng bla bla, etc. etc. Nakuha mo yan? Oo. Okay. O yun na mismo sagot sa tanong mo. Practical akong tao. Practical ako. Hindi ako parang, yung iba kasi nagdi-dwindle down dyan eh. Parang katulad halimbawa ng mga, yung mga naniniwala sa conspiracy theories na magugunaw na ang mundo. Doon lang sila nag-focus sa magugunaw na ang mundo. Putangin ng mga tao yan. Doon lang sila nag-focus, magugunaw ang mundo. O tapos, ano ngayon nagagawin? Ibigay niyo yung pera niyo kay pastor. Putangin ng mga practicality. Ako yun, okay, magugunaw na ang mundo. Bakit kailangan bigay namin yung pera namin sa pastor? Ano gagawin mo sa pera? Diba? Hindi ka mag-get may mga nagbenta pa ng bahay, gano'n. Tapos bibigay kay pastor yung pera. Tinan mo, tulad mga spiritual forces niya. May mga tao nag-focus na lang dyan eh. Na nakakapagpalayas ako ng masasamang espiritu. Hindi ko alam paano nangyari. Hindi mo alam paano nangyari kung paano ka nakakapagpalayas ng masamang espiritu. Pero, kamusta naman yung bulsa mo? Kumita ka ba? Sabi mo, hindi naman pera, pinaka-importante. Totoo, pero kailangan mo ng practicality na magbabayad ka ng bill sa katapusan. Hindi mo naman pwedeng ibayad yung spiritual forces mo para sa bills mo. Diba? Pwede bang, kasi landlord. Landlord. Ito, may spiritual forces ako. Sumain nyo ang espiritu. 7,000 yung bayarin mo. Tangin na, tignan mo. Bukas niyan, maghahanap ka talaga ng espiritu. Magtatawag ka talaga ng espiritu kapag pinalayas ka ng kasera mo. Pati santo, tatawagin mo pag pinalayas ka ng kasera mo. Nakuha mo yan, sister? Ang daming ko. Thank you sa pagsagot. Okay, sige. Maraming salamat, sister. Ingat kayo dyan, dahan-dahan. Hindi kayo, mapapasok daw sa TikTok. Alam mo, you have to deploy a certain level of practicality, Pilipinas. Yung iba, walang ka-practical eh. Puta na, sobrahan na lang sa paniniwala sa mga espiritu. Taka na, hindi na umusad yung mga buhay nila eh. Tignan mo, katulad ng mga nauto nung sino yun? Yung pangalan ng holy putang ina? Sino yun? Yung Sergeant Aguila? Senyor Aguila, Sergeant Aguila. Kinuwang militar. Senyor Aguila. Diba? Taka na mga tao nung walang practicality, nagsipuntahan naman sila sa bundok, tapos lahat ng pera nila, doon nila binibigay. Doon na lang nila pinaikot yung buhay nila. Akala nila magugunaw na mundo, umakyat sila sa bundok. Good morning. Ayan. Brother, hello, good morning. Taga saan ka? TikTok naman to. Saan?
Kainta, okay. Ayos. Sige. Ano tanong mo, brother? Kasi ako sir, gusto ko nang magbago sir, gusto ko nang mag-ayos. Ngayon, kada magtatanong ako sa mga tao, pare-pareho sila. Nasasabihin nila, find your purpose and everything else will follow. Oo. Okay, yung problema ko sir, masyadong vague. Labo, no? Good question. Alam mo, maganda yan ha. Breakdown natin yan. Breakdown natin. Okay. Purpose. Isa sa mga pinakamahirap na tanong yan. Isa sa mga pinakamahirap na tanong. Isa sa mga bagay, kasi ako rin naghahanap din ako ng purpose eh. Diba? Sa mahabang panahon, nahanap talaga ako ng purpose. Ngayon, kaya mo na, nagbabagong buhay ka, bakit ka nagbabagong buhay? Dati ka bang masamang tao o wala ka lang talagang ginagawa, tamad ka dati? Yung siguro, walang, no, na-realize ko lang sir, marami pang sa buhay ko eh. Problem, hindi ko alam kung ano gagawin. Parang I have the chance to do a lot of things but I don't know what to do. Oh, alam mo, problema ng maraming tao yan eh. You may find it interesting. Yan din na isa sa mga problema ko minsan panahon eh. Yan din isa sa mga problema ko minsan panahon. Yung alam mo yung, may pera na, okay, good. May bahay na, good. May kotse na, good. May mga motor, good. May travel, good. May ganito, good. Ayos. Ano na ngayon gagawin ko? So, we're fucking spinning in this blue ball that we call planet na ang tawag Earth in somewhere in the outskirts of the Milky Way galaxy kasi sabi ng mga scientifico nasa may bandang duluhan daw tayo. Tapos hindi natin alam kung may mga aliens ba sa ibang parte ng galaxy na to, let alone sa buong universe, hindi natin alam kung may mga alien ba o wala. Tapos sabi ngayon ng ibang bansa nasa ilalim daw ng dagat. Sabi naman ng ibang bansa nasa outer space. Sabi naman ng ibang bansa nasa ibang dimension naman daw. Anong ginagawa natin dito? We're fucking lost. Naliligaw. Naliligaw tayo. Hindi natin alam kung ano nangyari sa mga nagdaan. Hindi rin natin alam kung ano patutunguhan natin sa hinaharap. Wala nang nakikipag-usap sa atin na extraterrestrial o special forces superpower beings. Wala nakikipag-usap eh. Ang meron lang tayo, breakdown natin, ang meron tayong consciousness, na sarili natin yun, kausap natin paminsan-minsan sarili natin, na minsan pagkaaway mo yung kapitbahay mo, you're creating different scenarios inside your head, ng kung ano man, paano mo ginulpi yung kapitbahay mo sa utak mo lang yun, o paano mo siya sinagot ng pabalang, tapos nabutata mo siya, sa utak mo lang din, o paano naglubag-loob siya, pero sa utak mo lang din yun, hindi mo ma-materialize. Tapos meron din konsyensya na kapag mali yung ginawa mo, parang, alam mo yun, nalulungkot ka, nalulumbay ka, and you want to make things right. Pero other than that, walang nakikipag-usap sa atin na super forces, special powers being. Wala. Ang tawag ng mga atheista doon, Sky Daddy eh. Walang nakikipag-usap sa atin na, para sabihin, ikaw, tao, ito purpose mo. So, ano po, parang parehas lang tayo ng problema. Yan yung problema ko rin dati. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko rin sa putang inang mundo na to. Basta ang alam ko, masamang tao ako, gusto ko magbagong buhay. Yun ang ginagawa ko. Bakit? Because of practicality. Kasi hindi ko naman alam kung may kabilang buhay ba talaga o wala. Pero just to make sure, mabuti nang nag-invest ako sa kabila na parang may insurance ako na in case lang na tumawid dun, tapos may putang ina, may kabilang buhay pala. At least kahit paano nakapaghanda ako para sa sarili ko. Yun ang ginagawa ko ngayon. Ngayon, tatanong mo, ano purpose mo dito, Chester? Alam mo, naghanap kasi ako sa sobrang daming libro. Ang daming libro kong nabasa. Katsa-tsaga, nakapansin ako common denominator. Ang common denominator, maraming lumang libro, lalo na, yung mga, syempre, yung mga superpowers, Sky Daddy, mga klase ng libro, na Biblia, Quran, at iba-ibang klase pa ng mga libro, napansin ko, ang common denominator, kumuha ka daw ng mabuti sa iba, tapos, wag mo daw papakita. Kasi gagawa ka lang ng mabuti para sa kapwa-tao mo, pero hindi yun para mapuri ka ng ibang tao. Yung parang poverty porn, wag mo daw gagawin yun, sabi. Sabi dun sa mga lumang libro. Ngayon, tinesting ko. Gawa ko mabuti sa kapwa-tao ko. Ano dahilan? Kasi baka kasi may kabilang buhay, baka may Sky Daddy. Sabi ng mga atheista yun, Sky Daddy daw. Baka may Sky Daddy talaga. Hindi ko naman alam eh. I will never know. Paano mo patutunayan, Chester, na may Diyos? Hindi ko alam. Meron ako mga konting bagay na napansin, pero paano mo rin patutunayan na walang Diyos?
Diba? Lahat tayo, yan ang mga tanong natin eh. Yan yung mga 3 a.m. thoughts eh. Anong oras na ba? Baka alas 3 na madaling araw. O putang ina mo, 2:40, mag-aalas 3 na nga. 3 a.m. thoughts yan kung tawagin nila. Yan yung ano, yan yung mga bagsakan na nagising ka sa madaling araw. Tapos, natatay ako. Punta ngayon ng CR. Pupungas-pungas ka pa. Tapos, upo ka ngayon. Baba mo yung pantalon mo, upo ka. Tapos, false alarm, di ka pala talaga natatay. Tapos, bubuksan mo ngayon yung faucet. Tapos, aantayin mo lang, baka sakaling matay ka. Minsan may dala ka pang yosi, mag-yosi ka na lang sa CR, ganun. Tapos, wala pa rin, di ka pa rin tatae. So, ginagawa mo ngayon, tinititigan mo na lang ngayon yung tubig habang gumaganon sa balde. Tapos, nakatitig ka lang doon, madaling araw. Tapos, maisip mo ngayon, paano kaya ginawa tong universe? Flat kaya talaga ang mundo? Asa kaya ang Diyos? Ba't hindi natin siya naririnig? May Diyos pa talaga? Wala. Ano ba ginagawa natin dito? Sino ba ako? Ano ba tingin sa akin ng kapwa-tao ko? Importante ba yung tingin sa akin ng kapwa-tao ko? Baka oo, baka hindi. Pero ano ginagawa ko ulit sa putang inan to? Yung pamilya ko, baka mahal ako, baka hindi. O baka pera ko lang yung mahal nila. Kasi kumikita ako ng maayos. O baka hindi rin. Bakit nga ba hindi ako kumikita ng maayos? Yun yung mga tanong eh, diba? Yan yung mga parang 3 a.m. thoughts na find your purpose. Alam mo, isa sa mga pinakamalaking nakita kong common denominator, brother, ayusin mo sarili mo, lahat ng aspeto ng buhay mo, ayusin mo. Kasi in case hindi mo napansin, napabayaan na tayo rito. Naiwan na tayo rito. Walang nakikipag-usap sa atin. Wala tayong balita. Yung mga naunang tao, ang sabi daw nila, nakaka-receive daw sila ng signal galing doon sa Sky Daddy, kung sino man yon, para sumulat nung mga lumang libro na yung Biblia, yung Quran, at kung ano-ano pa. Diba? Pero ngayon, wala tayong nararamdaman na ganun. Wala. Wala tayong naririnig na parang boses sa utak natin na nagsasabi na, oh, ito ang purpose mo. Wala eh. Ngayon, ano ngayon ang gagawin? Hanap ka ngayon ng kahit na ano na may meaning. Paano meaning? It should be good for yourself, na nakakabuti para sa'yo, nakakabuti rin para sa iba. Tapos mapapansin mo, it feels good na maging mabuting tao. It also feels good to have so much money. Pero, at the back of your mind, bago ka matulog sa gabi, you feel guilty about it. Kasi kapag sobrang dami mong pera, tapos yung pera nakuha mo sa hindi magandang paraan, nanloko ka ng kapwa-tao, merong ang tawag konsensya. Hindi ko alam kung sino nag-program ng putang inang konsensya na yan, pero istorbo yun. Para gumawa ka ng perang madami, istorbo yung putang inang konsensya na yan. Pinipigilan ka sa mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Kung gusto mong patayin yung kapitbahay mo kasi yung putang inang aso niya, patay ng patay sa harap ng bahay nyo, ikaw naman linis ka ng linis, tapos sinabihan mo ng maraming ulit, patay pa rin ng patay ang putang inang kapitbahay. Diba? Gusto mong putang ina, ikaw putang ina ka, paluin na lang kaya kita ng pandakot, no? Ipalo ko kaya sa yung putang inang tae, pahid ko sa mukha mo yan. Tingnan natin kung matuwa ka kapag kaamoy tae yung bahay mong hayop ka. Na, pero hindi mo ginagawa. Bakit? Kasi, iniisip mo yung repercussion, pero at the back of your mind, iniisip mo rin masama yung gagawin mo. Hindi mo mapalo ng tubo sa ulo. Tapos ilibing na lang yung bangkay sa bakuran mo. Bakit? Kasi it doesn't feel right. So ano ibig sabihin? Meron pala tayong ganun. Sense of what's right and what's wrong. Meron pala tayong ganun, ano? So ngayon, hahanap ka ngayon ng mga bagay that feels good and are right at the same time. Yun ang nakita ko eh. Hanap ka ng bagay na maganda para sa'yo, maganda rin para sa kapwa-tao mo, na pag kumikita ka ng maraming pera sa mabuting paraan, it feels good. Pag nakakatulong ka sa kapwa mo, it feels good. Pag pinapataba mo utak mo, it feels outstanding. Pag pinupuri ka ng kapwa-tao mo, putang ina, it feels awesome. Tapos nandun yung feeling of euphoria na, tangina, ang galing mo pala. Talaga, magaling pala ako. Validation. You also get validation. Pero other than validation, kapag may ginawa kang mabuti para sa kapwa-tao mo na hindi mo pinakita, merong konting parang panghihinayang, pero it feels right. Kahit medyo nangihinayang ka na hindi nakita ng iba na sana napuri ka nila, kasi masarap, nakaka-addict kaya yung pagpuri ng kapwa-tao. In case hindi nyo napansin, nakaka-addict kaya pagpuri ng kapwa-tao ang tawag validation. Nakaka-addict yun yung feeling of being loved and feeling of affection coming from other people. It feels good, it feels warm inside. Nakaka-addict yun. Pero sa akin, mas masarap yung pakiramdam na nagbigay ako sa kapwa-tao ko, tapos ang pakiramdam ko, hindi ko na kailangan ipakita sa kapwa-tao ko na nagbigay ako sa iba. Tapos, ang sabi kasi ng mga lumang libro, na yun lang naman putang ina pinagtsatsagaan kong pagbasihan,
Because of practicality, practical kasi yun eh. Huwag daw ipapakita sa iba. Tapos ang sabi, makakaipong ka kayamanan sa kabilang buhay. May kabilang buhay ba? Bumalik ko. Hindi ko alam. Pero basta ang alam ko, sabi yun ng mga lumang libro. Ngayon, sabihin mo, akala ko ba practical ka, Chester? Ba't naniniwala ka sa mga sabi ng lumang libro na hindi mo naman alam kung totoo o hindi? Kasi nga, practical nga ako. It is practicality para yung 15 minutes o 20 minutes o 30 minutes o isang oras ng araw mo, maglaan ka para sa kapwa-tao mo na gumawa ka ng mabuti na hindi mo na ipinakita sa iba pa bukod dun sa nakatanggap. Kasi it doesn't hurt too much na mag-spend ng 15 minutes para gumawa ng mabuti sa kapwa-tao. It doesn't hurt too much. In case lang, baka sakali, because of practicality, baka kasi may kabilang buhay. Baka kasi may kabilang buhay. Pero alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko, ina nakaka-addict pala yun pag nag-message yung kapwa-tao mo sa'yo na magpapakamatay na siya. Tapos, dahil may narinig siya galing sa'yo, nahimasmasan siya. Tangina, ang sarap sa pakiramdam. Yung parang feeling that I have saved a life of this person. Yung feeling of euphoria, na oo, pinuri ka ng kapwa-tao mo dahil ang ganda ng putang inang kotse mo, Chester. Ang ganda ng motor mo, Chester. Ando na yon. Pero yung mapuri ka ng kapwa-tao mo kasi magpapakamatay na siya and that person should have already given up in life and yet this person is still alive, probably, possibly, because of a very small glimpse of hope that you have given to that person. Puta, that feels fucking outstanding. It feels unique. Putang na, ang weirdo ng pakiramdam. It gives me butterflies inside my chest na ang pakiramdam ko parang ako yung bata. Ang pakiramdam ko doon, ako yung batang hindi minahal. Pero ngayon, nakakaramdam na ako ng pagmamahal galing sa mga tao hindi ko kilala. Kasi alam mo, isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam, yung mutual. Yung mutual. Yung mahal ka, tapos mahal mo rin sila pabalik. Yung ikaw yung nagmamahal na todo effort ka sa kanila, and you get the same, even better, more love than what you are giving those people. Yun ay isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Yung mutual, parehas kayong nagmamahalan sa isa't isa. Naaalala nyo Pilipinas? Naaalala nyo yung panahon na unang beses kang nakaramdam ng pag-ibig, na yung pag-ibig na yon, hindi yun yung pag-ibig sa magulang. Okay, pag-ibig sa magulang, that's one thing. Pero yung pag-ibig na may, alam mo yun, yung eros na klase ng pag-ibig na, etong total stranger na to, possibly different gender, o possibly same gender, kung bakla ka o tibo ka. Pero itong pag-ibig na to, weird, pero ang sarap sa pakiramdam. Naalala niyo yung pinakaunang beses mong naramdaman yun? Naalala niyo yun? Na walang halong kalibugan. Kasi sa umpisa, ganun eh. Infatuation, paghanga dun sa tao, pero walang halong kalibugan. And, alam mo, it gives you chemical reaction sa katawan mo na oo, baka yung bandang middle part mo, titi mo tumitigas, nababasa pepe mo, pero hindi yun ang pinapansin mo eh. Hindi yun ang pinapansin mo eh. Ang pinapansin mo, yung nararamdaman mo talaga na yung chemical composition ng katawan mo sobrang taas ng level ng euphoria sa katawan mo. Sobrang taas ng level ng good hormones o chemicals sa katawan mo that you feel fucking awesome. Ang sarap sa pakiramdam. Yung mahal mo, mahal ka din pabalik. Ang sarap. Tangina. Best feeling in the world. Yung mahal mo, mahal ka rin pabalik. Hindi mo ngayon itatanong yung tanong na bakit yung mahal ko, hindi ako mahal? Bakit hindi ako crush ng crush ko?
Kasi tangina, as much as yung mahal mo, mahal ka pabalik, it feels outstanding. Wala namang tatalo dun sa broken heart other than death na naidudulot nung yung mahal na mahal mo, crush na crush mo, iba yung gusto niya. Tangina. It feels fucked up. Yung pakiramdam na naghahalo sa isip mo yung putang inang selos, yung sakit ng kalooban, yung biyak na puso, yung bagabag ng isip, yung paano ba gagawin ko para ako na lang yung mahalin mo, puta. Di ba? Yun eh. Yung ganong pakiramdam. Ba't hindi na lang kasi ako? Ano bang meron kasi yung putang inang yan? Ba't siya ba kasi yung gusto mo? Ba't hindi na lang ako? Sa isip mo, sa puso mo, lamang ka dun sa putang inang yun. Pero ba't siya? Bakit siya? Binabasura lang yun eh. Tangina yung pinapangarap mo, binabasura lang ng iba eh. Nakakainis yung ganong pakiramdam. Pero alam mo, isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko galing sa buhay, alam mo, ang tao, in general, napakaraming tao, lalo sa panahon natin ngayon, brother. Sobrang daming tao sa panahon natin ngayon, yung naghahanap ng genuine na pagmamahal galing sa kapwa-tao. Tapos wala silang makakita. Kasi hindi nagtutugma eh. Mismatch yung love language. Mismatch. Alam mo, isa sa mga pinaka-general na bagay na natutunan ko tungkol sa pagmamahal, hindi ito maiintindihan ng mga mangmang. Pero yung mga matatalino, yung pagpapasa, yung effective transfer of wisdom because of your care, dahil lang nagmamalasakit ka sa kapwa-tao. Yun lang yung dahilan. Wala na ibang dahilan. Dahil lang nagmamalasakit ka sa kapwa-tao, tinuruan mo siya ng mga bagay na gusto niyang mangyari sa buhay niya at nangyari. Pag nagpasalamat yung tao na yan, putang ina. It feels as if, ako personal, it feels as if I have served the purpose of why I'm here. Ganun yung pakiramdam. Yun yung nahanap ko sa sarili ko. Kasi tignan mo, pansinin mo, bigyan mo ng pera ang tao, maya-mayang konti, wala na uli pera yan. Lalo na yung mga taong maluluho, matindi ang luho. Hindi na importante kung may trabaho yan, tao na yan o wala. Pero yung mga taong maluluho, bigyan mo ng pera, tangin na mamayang konti, wala na namang pera yan. Bigyan mo pagkain niya, mamaya gutom na naman yan. Pero yung konsepto na dahil sa'yo, umusad yung buhay niya, yung eksaktong buhay na gusto niya, ngayon nasa kanya na. Tapos ikinikredit niya sa'yo yun, utang ina. Yan yung pinababayaran ng iba ng mahal eh. Pero ako, I do it for free. Walang bayad. Kaya bumili ka ng sinigang o hindi na importante yun. Wala akong pakialam kung bumili ka ng sinigang ko o hindi, wala akong pakialam. Ang bottom line sa akin, natulungan kita. Huwag mo na rin i-credit sa akin yan. Bakit? Ikaw naman yung trumabaho niyan eh. So yan. Nakakuha ka lang ng konting ideya. And that's pretty much it. Wala ako halos na itulong sa'yo. Bukod sa konting bagay na nakapasok ako sa puso mo. Tapos trumabaho ako. Pero other than that, ikaw yung physical na kumilos para marating mo yung kung ano man yung buhay na meron ka. Pero para i-credit sa'yo ng kapwa-tao, yung tangina, it feels fucking awesome. Walang tatalo sa ganun. Para sa akin, wala. Tangina. Eh isipin mo ngayon, kung yung kapwa-tao mo naghanap ng Diyos dahil sa'yo. Tapos may Diyos pala sa kabila. De, ang labas ngayon, walang hanggang na magpapasalamat yung tao na yun sa Diyos dahil sa'yo. Diba? Yun yung nakita ko. Yun yung nakita ko sa buhay ko. Yun yung hinahanap ko sa sarili ko dati. Sa mahabang panahon, hindi ko makita ko ano ba dahilan. Kasi I have gained so much money. I have gained so much power. I have gained, ngayon, you are giving me outstanding fame. Taka na, para sa
isang live pumutok ng 100,000 lang. Putang ina, isipin mo gaano karaming tao yung 100,000 nanood sa'yo. Tapos may mga tao rito sa harap ko na merong isang militar at negosyante na nanonood ngayon sa akin. At sino naman ako para panoorin ang kahit na sino? Sino ako para panoorin ng kahit na sino, para magstay ng ganito ka-late ang tao, tapos babiyahe pa ng napakalayo sa mga malalayong lugar. Taga saan ka, brother? Paranaque. Taga saan ka, brother? Manila. Tamo? Hindi ko alam kung gaano kahabang biyahe yung tiniis nila para makarating dito ngayon. Taga saan ka, brother? Antipolo. Hindi ko alam kung gaano kahabang biyahe yung tiniis na itong mga to para makarating dito. Tapos nakarating sila dito sa oras na traffic. Baka ngayon, mas mabilis-bilis na konti yung biyahe. Pero isang oras na biyahehan pa rin yan. O baka isa't kalahati o baka 2 oras, hindi ko alam. Pero para bumiyahe ang kapwa-tao mo ng napakalayo para lang mapuntahan ka, para lang marinig ka magsalita, that's fucking different, brad. Hindi normal yun. Ginagawa lang ng mga tao yan sa mga taong sikat. At hindi naman ako yun eh. Hindi ako yun. Ang minahal ninyong persona sa internet, yung persona na sobrang talino. Pero yung persona ko sa totoong buhay, bobo ako. Hindi ko nga maalala ko nung kinain ko kahapon eh. Ang hina ng memorya ko. Ngayon, every time maharap ako sa inyo, in case hindi nyo alam, kargado ako. In case hindi nyo alam, kargado ako. Cobra, kape, at kung ano-ano pa, soft drinks. Nothing illegal, pero lahat ito, puta, masama sa katawang ko. Ang dahilan kung bakit, kasi, mas naniniwala ako sa quality over quantity. Quality over quantity. Na kung mabawasan ng konti yung buhay ko, alang-alang sa ikakabuti ng buhay ng kapwa-tao, so be it. Isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko sa buhay. Hindi tayo nandito para sa mga sarili lang natin. Kasi alam mo yan kung may anak ka. Alam mo yan kung may anak ka. Na hindi ka nandito para sa sarili mo. Kasi may anak ka na. At mas importante yung anak mo kaysa sa'yo. And given the chance na yung anak mo may cancer, o kailangan ng bagong kidney, o kailangan ng bagong puso, hindi mo hayaan yung anak mo na mamatay. Bibigay mo yun sa'yo. And if it means dying for your love, for that person that you admire, then it is an honor and a great privilege to die for the people that you love. Yun ay isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko. We are not here to be alone. We are not here to be alone. At ramdam mo yun. You can feel it inside your bones. You can feel it through your veins. Nararamdaman mo yan. Na pag wala kang nagagawa para sa buhay mo, para sa sarili mo, at pakiramdam mo walang nagmamahal sa'yo kasi wala kang resulta, you feel fucking terrible. You feel fucking useless. Imbecile. Basura. Ang pakiramdam mo. Pero hindi na importante kung may pera o wala. Hindi na rin importante kung masaya ka o hindi. Basta para sa anak mo, you are all out. Yung pakiramdam na yun, ganun din yung pakiramdam ko. Pag umaharap ako sa inyo.
Ganun yung pakiramdam. Pakiramdam ko, may pakinabang ako. Pakiramdam ko, hindi ako basura. Na oo, naniniwala ako, laruan ako ng mundo. Naniniwala ako ron with all my heart. And I am willing to be played by the world, for the world, para sa ikabubuti ng buhay ng mga kapwa-tao. Yung find your purpose na sinasabi, nakita ko na isa sa mga pinaka-ultimate na sakripisyo ng isang tao, yung mabuhay ka para sa iba. Na hindi ang ibig sabihin nun, pakakainin mo at susustentuhan mo yung mga linta. Hindi ang ibig sabihin nun, kukonsintihin mo yung katamaran at kabobohan at kaistupiduhan ng mga tao. Hindi yun. Kundi yung tumutulong ka para mapabuti yung buhay ng kapwa-tao mo. Meron kang napaaral na anak mo, na meron kang napatapos, pamangkin mo, o merong tumalino dahil sa'yo, o merong gumanda ang buhay dahil sa'yo, o merong nagkapera dahil sa'yo, o merong naiayos yung buhay niya dahil sa'yo, o merong magpapakamatay na pinigilan mo at napigilan at ngayon buhay pa rin at nagpapasalamat siya dahil sa'yo. Yun ang isa sa mga pinaka-ultimate na nakita ko. Ito ang problema. When you're trying to find your purpose, mahirap hanapin yung purpose mo when you have not much to give. Pag sobrang konti lang nung meron ka, ang hirap hanapin ng purpose. Kasi isa sa mga bagay na na-realize ko tungkol sa purpose, kailangan meron ka muna bago ka magbigay. Kasi anong kaya mong ibigay na wala sa'yo? Anong kaya mong ibigay na wala sa'yo? So ako, personal, ang ginawa ko, ginalingan ko na muna. Tinalinuhan ko muna. Tinabahan ko muna ang utak ko. Nagparami muna ako ng resulta. Ngayon, nakikinig kayo sa akin. Ngayon, yung dami ng resulta ko, nakikita ninyo. Yung pinaghirapan ko sa public speaking, sa debates, sa pagpapataba ng utak ko, sa paghahasa sa utak ko, araw at gabi. Ngayon, kayong lahat nakikinabang. At ibinibigay ko ng libre. Hindi na rin importante kung may monetization pa o wala. Wala akong pakialam sa pera. Hindi na rin importante kung bumili ka ng sinigang o hindi. Wala akong pakialam kung bumili ka rito o hindi. It doesn't fucking matter. What matters most para sa akin is I am serving the reason of why I am here. Ngayon, yung sinasabi nila, brother, na find your purpose. Eto, I will say, this is my advice. At napakabihira kung magbigay ng advice sa tao. Sa mga nasa akin, matagal na. Sa mga matagal lang nanonood sa akin, alam ninyo, napakabihira akong magbigay ng advice. Akala ng mga tao, magaling daw na advisor si Chester. Wala kayong malay, wala akong binibigay halos na advice. Halos wala akong binibigay na advice. Ano ibinibigay ko? Point of view. Opinion ko. Yun lang ang binibigay ko, hindi advice. Maingat na maingat ako sa pagbibigay ng advices, hindi ako bulagsak sa pagbibigay ng advices. And my followers know that. Alam ng mga regular na follower ko na hindi ako mahilig magbigay ng advice. Ang ibinibigay ko sa inyo, yung nakikita ng mata ko, narinig ng tenga ko, pumasok sa puso ko, pumasok sa isip ko, point of view ko, personal. Kaya consider this as an advice. Hanapin mo sa sarili mo kung saan ka magaling. Tapos bugbugan mo ng husto. Dapat matindi ka doon. Dapat malupit ka doon. Dapat hindi biro ang galing mo doon. Tapos, humanap ka ng mga tao na kailangan yung galing mo na yon, ibigay mo ng libre. Bigay mo ng libre. Hindi na importante kung magpasalamat sila o hindi. Hindi na importante kung kumita ka o hindi.
na hindi natin pinag-uusapan kung paano yung kakainin mo kasi pwede ka namang gumawa nun ng may bayad. At mahal ang bayad sa expertise. Sa doktor, mahal ang bayad dyan. Sa abogado, mahal ang bayad dyan. Sa piloto, mahal ang bayad dyan. Lahat ng expertise, mahal ang bayad. At pwede mo namang gawin yan ng libre. Ang tawag, charity. Pero hindi kasi ako fan ng pamimigay ng pera. Alam yan ng mga fans ko. Na, every now and then, nakikita nyo, nagbibigay ako ng pera. Pero hindi talaga ako fan ng pamimigay ng pera. Bakit? May ang konti, wala na naman pera. May ang konti, gutom na naman. But I am doing my charity every single time that I am facing you, Pilipinas. Sa lahat ng panahon na humaharap ako sa iyo, I am doing my charity. Na hindi ako nagpapabayad, hindi na importante kung magbigay ka sa akin ng kahit na ano o hindi. Hindi na importante kung may kitain ako rito o wala. Hindi na importante kung bumili ka ng sinigang o hindi. Tutulong at tutulong pa rin ako para maiayos ang buhay mo. Kasi ang pinakakalundu-lunduan yan, hindi ko naman alam kung may Diyos o wala. Hindi ako sigurado doon. Hindi ako sigurado kung may kabilang buhay o wala. Hindi ako sigurado doon. Pero ito sigurado ko sa'yo. Yung nararamdaman ko kasi hindi ko maitanggi. Na every time may kapwa-tao akong nagpapasalamat. Every time may buhay na nananatiling buhay at hindi nagpakamatay. Every time may tao na kumita ng pera. Every time may tao na tumalino. Every time may taong natuto sa akin ng mga bagong bagay. Tapos sasabihin ngayon nila sa akin na natuto sila dahil sa akin. It feels as if I am serving the purpose of my life. And nothing fucking beats that. Walang tatalo ron sa ganung pakiramdam. Na hindi ko alam kung ano dahilan kung bakit ako nandito. Kasi wala namang nagsabi. Naghanap lang ako. Pero hindi ko maitanggi yung pakiramdam ko na pag nakakatulong ako sa kapwa-tao ko, ang pakiramdam ko na papagsilbihan ko yung dahilan kung bakit ako nandito. Yun din ang dahilan kung bakit nananatili na akong buhay. Kasi sa mahabang panahon, alam niyo naman, sawa na ako rito. So yan na ako rito. I have figured so many things out. Alam ko paano gumawa ng pera. Alam ko sikreto sa kahirapan, sikreto sa kabusugan, sikreto sa pagkagutom, sikreto ng kayamanan, sikreto ng karunungan, at napakaraming iba't ibang mga bagay. Wala na halos mga bagay na nakakamangha sa akin sa buhay na to. Napakarami ko nang nakita. If you only know what I know. Napakarami ko nang nakita, napakarami kong narinig, napakaraming pumasok sa isip, sa puso ko, na napakaraming iba't ibang mga bagay, na yung iba tama, yung iba mali, yung iba umusad ako, yung iba pumalpak ako, yung iba sumablay ako, yung iba gumana. Pero ang pinaka-bottom line, wala na ako masyadong kahit na anong kayang i-offer pa ang buhay dito para sa akin. Nakita ko na halos lahat. Kita ko na. That being said, wala na akong makitang dahilan kung bakit pa ako nabubuhay. Wala na. Curious ako sa kabila. Anong itsura doon? Anong itsura pag kumakalas na yung buhay mo sa katawan mo? Anong itsura nung kapag umalis yung katawan mo o umalis yung buhay mo doon sa katawan, tapos yung katawan mo mabubulok na sa lupa? Anong itsura doon pag mulat ng mata ko? Kasi sabi ng mga scientifico o sabi ng mga philosophers, kung sino man sila, yung eyes are the windows to the soul. Ayoko nang tumingin through the windows. I want to see everything, every fucking thing that I do not know. Gusto ko makita lahat. Ayoko nang tumingin galing sa bintana ng tawag mata. Gusto kong kumalas dito. I want to break free. Anong itsura pagkalas dito? Pagmulat ng mga totoong mata na hindi na dito, sa ulo ko, sa bongo ko, hindi na dito. Anong itsura dun sa kabila? Yun ang curious ako. And I do not mean that para sabihin depressed ako. Hindi ako depressed. Hindi ako anxious. Wala akong ganun. Ang meron ako, yung high level of curiosity kung anong meron sa kabila kasi nakita ko na halos lahat dito and this life doesn't mean much to me anymore. Wala nang masyadong appealing na mga bagay sa paningin ko ngayon. Wala na. Na halos lahat nakita ko na. Magagandang beaches, nakarating na ako dyan. Kaya sabi ko, hindi ka pa naman nakakarating sa Maldives. Nakita ko yung itsura ng Boracay, yung puting sand doon, ganun din yung itsura doon sa Maldives. Ayan, sige. You are welcome na sabihin hindi naman magkamukha yun at malayo ang diferensya. Pero yung sand dito, siyang sand din dun. Puti dito, puti din dun.
Magagandang building dito, magagandang building din doon. Iba-iba nga lang itsura, pero parehas lang building yan sa paningin ko. Yung Rolex, yung Casio, at yung iba't iba pang mga relo, pare-parehas lang sila ng purpose, sabihin ko anong oras. Pwede mo sabihin, status, symbol yan. Eh, wala naman akong pakialam sa status, I'm fucking retired. Wala na akong pakialam sa status. Retired na ako. Hindi na ako naghahabol ng impression ng mga tao. Wala akong pakialam sa kapangyarihan. Wala akong pakialam sa kayamanan. Wala akong pakialam sa kasikatan. Wala na akong pakialam sa lahat ng yan. Minsan nga, may mga araw, di na ako nagbe-brief eh. Pagka tinatamad ako maglaba, di na ako nagbe-brief. Diretso short na, diretso pantalon na lang. Mahipit yung titi ko, pagka inakyat ko yung zipper, oh, edi so be it, wala akong pakialam. Wala na akong pakialam. Retired na ako. Wala na akong makitang dahilan kung bakit pa ako nandito. Pero ngayon, dahil sa inyo, kayong nakikinig sa akin, ikaw na nagtatanong rather, dahil sa inyo, you are giving me a reason to live. Kayo nagbibigay sa akin ng dahilan para mabuhay. At yung dahilan na yon, kasi sobrang daming kapwa-tao ko na hindi nila alam kung ano ginagawa nila rito, parang katulad mo. And that being said, andito ako ngayon para baka sakali yung nakita ng mata ko, yung narinig ng tenga ko, yung pumasok sa puso ko, sa isip ko, baka sakali, pag nakita mo yung point of view ko, pag nakita mo yung nakita ng mata ko, yung narinig ng tenga ko, yung mga naisip ko, baka sakaling mapakinabangan mo. Tapos sa'yo na. Hindi na rin importante kung maalala mo pa ako o hindi. Kasi mabubulok lang to sa lupa. Pag wala na ako, mabubulok na yan. Gaya ng sabi rin sa isang talata ng Biblia. Nalalaman mo na ikaw ang tinig ng bayan. At ang karunungan ay kasama mong mamamatay. Pagkamatay ko, mabubulok lang to. Ang akin, pakinabangan nyo na. Kaya nga question and answer eh. Diba? Para makinabang kayo sa lahat ng mga bagay na natutunan ko. Sa lahat ng mga bagay na narinig ko. Sa lahat ng bagay na naisip ng utak ko. Ng maliit kong ulo. Pag napakinabangan mo, hindi na rin importante. Huwag mo nang i-credit sa akin. Sa'yo na yan. Kaya sabi mo, bakit ganon, Chester? Kasi, hindi ko kasi kayang itanggi. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na nakatulong ka sa kapwa. Hindi ko maitanggi. Nakaka-addict kasi yung pakiramdam na gano'n. And because of practicality, na naghahanda kasi ako sa kabilang buhay. Yun ang dahilan. And if you can do the same, you are welcome. Pero unahin mo munang humanap muna ng galing sa'yo na mapapakinabangan ng kapwa-tao. Consider it as an advice. Kasi nakakausap ako, you have the privilege of a person in front of you na nakita yung magkabilang panig ng lipunan eh. Nakita ko ang mundo ng mga bilyonaryo. Nakita ko ang mundo ng mga walang-wala. Ngayon, yung mga nakita ko sa mundo ng mga bilyonaryo, itinatawid ko ngayon sa inyo. Para yung buhay mo, baka sakaling umusad sa tulong ko. Na hindi mo na kailangan i-credit pa sa akin. Pero alam mo, yung mga bilyonaryo, yung emptiness na nararamdaman ninyo, surprise, yun din yung nararamdaman nila. Pakiramdam nila, pag hindi sila nakakatulong sa kapwa-tao nila, pakiramdam nila, wala silang pakinabang, kahit sobrang dami nilang pera. Yun ang dahilan kung bakit nananatili sila na ginagawa, yung mga bagay na ginagawa nila, para dumami lalo yung pera nila. Pag mas marami silang pera, mas marami silang matututunan, at mas naa-addict sila dun sa validation, na galing dun sa mga taong natutulungan nila. Pero don't just do it for validation.
Do it because of practicality, that there may be someone or somewhere in the other side. Practicality. Nakuha mo yan, brother? Nandiyan pa ba siya? Nanonood lang siya pero Okay. Yan. I hope you understand. I hope you understand. Ilang minuto na ba tayo? Ilang minuto na tayo? Sa oras. Okay? Bigat ng ulang tanong. kanina pa rin talaga eh. Talagang Alam mo yung tanong na yun, purpose ng buhay dito, isa sa mga napansin kong isa sa mga common causes ng pagpapakamatay, yung hindi pagkasagot dun sa tanong na yun. Pag wala kang mahanap na sagot. iba yung stress ng tanong niya talagang Pag wala kang mahanap na sagot dun sa tanong na yun, hindi mo na alam ngayon kung bakit ka pa nabubuhay. Anong purpose ko dito? Pero ako ng cellphone. Pero ako ng internet. May internet ka sa cellphone. I would like to leave you with this. Brother, pahingi akong Google. May iiwan ako sa inyo. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na I will say diamante na meron ako. Sa akin muna lahat ng atensyon ninyo, Pilipinas. I-share nyo itong live na to habang hinahanap ko. Ayoko kasing mamali eh. Bawat salita dito, sobrang importante. Ayokong mamali, kaya hinahanap ko para basahin ko mismo sa inyo. Share nyo itong live, tapos type done kapag ka na-share nyo. Para marami yung makapakinig. Alam na naman ninyo, wala naman akong kinikita dito. So makahingi man ako na i-share ninyo itong live. Ang dahilan nun, para makatulong lang kayo sa iba pang mga tao na yung mga tanong niyo, yun din yung tanong ng iba. Para makatulong lang ako sa iba pang mga tao na yung mga tanong nila na nasagot, yun din yung tanong ng iba pang mga hindi pa nakakapanood nito kasi hindi naman lahat nandito. So type done kapag na-share nyo na. Ata. Roma 2:7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at di pagkasira ay ang buhay na walang. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.